Good day guys, kumusta sa inyo lahat? Today is Sunday and it's my day off. So, kagagaling lang namin sa misa, nagsimba kami sa church and then pinabless ko na rin yung Honda Civic FD namin. And then after that, umuwi na kami. So, ang plan ko today guys is mag-install ng mga accessories sa Honda Civic FD namin. Like itong deep dish car mat, deep dish matting. And then itong door check ng apat na window ng FD namin. Kasi yung guys, ang problema ng Civic FD namin is pag binubuksan mo yung door niya, yung 4 doors niya, kusa siyang nagsasarado, hindi siya nag-i-stay open. So kaya need na palitan yung door check niya. So ito, i-install ko siya ngayon. Dito try ko install. I-try ko muna sa one side and then i-video ko, papakita ko sa inyo kung paano. And then, kung kakayanin pa ng oras, i-install na siya sa lahat ng door ng Honda Civic FD namin. And then, aside from that guys, may mga need din akong kailangan pa i-fix sa Civic FD namin. Like yung Android head unit, need ko siya lagyan ng power switch. And then yung rear dash, yung dashcam namin, kailangan lagyan ng power line. Kasi yung sa cigarette line niya, papalitan ko, i-direct ko siya sa fuse box. Kasi medyo magulo yung wiring ng pag sa cigarette light, cigarette power line yung gagamitin. And then yung mga iba naman yung pakita ko na sa inyo guys, pag nasasakyan na ako, pakita ko sa inyo yung mga need kong gawin or i-fix or i-upgrade ng mga parts ng Civic FD. But for today, ang gagawin ko muna is ito, yung door check and then itong deep dish matting. And then ang plan ko is mag-i-start tayo sa mahirap until dun sa madali. So ang gagawin ko, unahin ko itong door check, i-install. Kasi guys, medyo mahirap tanggalin yung panel sa pintuan. So unahin natin yan, and then from ECS yung deep dish matting. So yun guys, pakita ko na sa inyo pag nasasakyan na ako. So kita na tayo pag nasasakyan na. Salamat guys, see you later. So yun guys, nandito tayo sa Honda Civic FD namin. So unang ko papakita sa inyo guys itong brake caliper. Yan guys, naka-paint na siya ng yellow. Hindi ko na siya binidyohan kasi meron akong ginawang nito, tutorial nito dito sa YouTube channel ko, yung sasuluto kung paano ko pinitarahan yung brake caliper. So hindi ko na siya binidyohan. So i-share ko na yung link noon, doon nyo na lang panoorin kung paano mag-paint ng brake caliper. Yan guys, yung apat na side. Yellow na. Open natin na guys. Kung makikita nyo guys, itong door ng FD namin is nagpusang ko-close. Pag ko-close talaga siya naman, hindi siya nag-i-stay. Kaya yun isang problema na itong FD. Itong side na to medyo nag-i-stay pa, pero ganun din, i-design ko na lang, sabay ko na lang pag lahat. Total, papalitan ko naman lahat ng side. So kasama ko na lang din ito sa kabila. Ganun din, nagsasarado. Ayan, hindi na siya talaga palitan. Ito yung palitan niya guys, yung part na to. Ayan, ito natawag door check. So ito medyo sira na, kaya kailangan ng palitan. Pag on the way to palitan guys is kailangan to buksan tong panel na to. So which is medyo matrabaho, kasi kailangan mo siyang baklasin buo bago mo siya ma-access, kasi meron siya dito bolt, and then yung niya na doon sa loob, ibubolt mo siya from inside. Kaya medyo siya, kailangan siyang tanggalin yung panel. Itong dito mabilis lang naman to, ito lang talagang part na to, kailangan siyang tanggal. Pag tinanggal mo to, kailangan mo tong tanggalin from inside.
pag natanggal na tong dalawang bolt na to. So hindi mo siya magagawa, hindi mo siya mapapalitan pag hindi mo tinanggal tong door panel na to. And then itong side na to guys, pag pinalitan na natin to, isasabay na natin pagpalit ng speaker niya, kasi itong dito na part na to, itong side na to sa passenger side din dun sa driver side is parehong ayaw gumana ng speaker. I don't know kung na loose connection lang or siya talagang speaker, kasi dun sa likod sa may passenger side din na speaker dati is hindi rin gumagana. Then ginawa ko, disconnect ko lang yung connection, then kinonnect ko ulit, gumana naman siya guys. Nag-function ulit yung speaker sa likod. So sana itong rin loose connection lang, pero kung hindi, meron tayong doon, yung pinakita ko sa unboxing ko na bagong speaker, GBC speaker na 4 ohms, 300 watts. So yun guys. And then dito naman, ito napalitan ko na to. Itong naman, dashcam. Kung makikita nyo yung dashcam, yung wiring niya nandito, then nakakonect siya rito. Ang plan kong gawin na to guys is i-direct siya sa fuse box sa ilalim, tulad nung sa suluto namin. Bumili ako nung parang niya, power box niya na may fuse. Gagabit ko siya sa fuse box. So yun guys, ko na rin ito, i-rewiring ko na para malinis siyang tignan. And then ikakabit ko na rin yung rear back camera ng dashcam. And then ito guys, nakita nyo na-install ko na to, itong Android head unit, 10-inch Android head unit, 2GB RAM and 16GB ROM. Yun guys, quick pinakita ko lang. And then ito yung pala yung doormat, kakabit natin mamaya after makapit tong door check. Yun guys, simulan ko lang gawin yung door check. Pakita ko na lang sa inyo yung process nya, i-update ko na lang kayo time to time. So guys, ito nga pala yung mga tools na kailangan natin gamitin. As usual, plastic prying tool para di magasgasan yung mga panel. Then screwdriver, Phillips screwdriver. And then kung ano pa yung mga kailangan natin. Kompleto naman tayo guys, may toolbox naman tayo doon. So kung ano yung mga kailangan gamitin, meron tayong gamit. So guys, start na ako install, magbaklas na itong panel na itong side na to. So unang gagawin is tatanggalin natin yung screw dito na part na to. Meron siyang cover dyan, tatanggalin cover, then tatanggalin yung screw nya. Ayan guys, natanggal na. Ayan. And then after doon, unti-unti na natin tanggalin itong panel. After na matanggal ang cover, itong cover na to, tanggalin na natin yung screw. Ayan guys, tanggalin yung screw. Ang next natin tatanggalin is itong yung door niya, window control niya. So ano na siya rito, ipapry mo lang. Yun guys, medyo iano mo na siya dito sa may part na to, dito sa part na to. Ayan, kaya ano mo yung prying tool. Then pag natanggal mo na yung lock dito na malapit na to dito, maangat mo na siya. Ayan guys, tanggalin natin. Ayan. So pag natanggal nyo na siya, tanggalin nyo yung wire connector, yung harness connector niya sa na to. So yun guys, before mo matanggal yung door window control, kailangan mo i-press tong rito. Ayan, hindi mo ng palalim. Then yung lock niya rito, bababa yan, pwede mo na siyang atakin. So yun guys, next tanggalin natin ito,
itong screw na to para matanggal siya. Ayan guys, simulan ko lang tanggalin guys. After matanggal yung screw, yung mga ito door window control, need mo na siya i-prying dito sa gilid. So ako na ginawa ko, prying ko na siya, and then kung makikita nyo may mga plastic lock siya dito sa gilid na to. Yan lang yung mga need na kailangan tanggalin. Nagawin mo guys, tatanggalin mo siya unti-unti, dandahan lang hanggang sa matanggal mo lahat ng lock. So yan, ito ko sa inyo. Hatakin mo na ito guys. Then pag nahatak mo na, dandahan lang. Then angat mo. Hi guys, dito tayo, natanggal ko na yung door panel. Yun guys, medyo nahirapan lang ako kasi hindi ko nakita pala na mayroon palang isang lock pa roon sa loob. Yan, makikita nyo may parang isa pang butas, which is ito guys. Kailangan i-press mo siya, yung sa gitna i-press mo papasok para mag-unlock siya, then tsaka mo siya matatanggal. And then pag natanggal mo na yung door panel, ito ipapasok mo sa loob, and then ihiwalay mo sa door panel para hindi maano. So yun guys, umpisan na natin. So ang gagawin natin ngayon is kakabitan natin yung door check. Tatanggalin ko lang to. Ayan, itong side lang na to, hindi ko natatanggalin lahat guys. Ito lang para ma-access natin itong door check na to. Ngayon, ang gagawin ko lang is i-unbolt ko lang to, itong part na to, and then itong dalawang dito na sa side na to. Yan, and then tatanggalin natin siya, dito natin siya kukunin sa loob. So yan, tinanggal ko na to. Yan, makikita na yung door check. Yan, itong ano na to, parang silver na ano yan, yan yung silver na metal. Yan, kung natanggal na yan, okay na, ibabalik na lang natin ulit, i-reseal natin, i-reseal natin maayos, and then linisan natin, and then yan guys. So yan guys, nagpalit ako ng camera kasi nalobat yung GoPro. Nagpalit ako ng DJI Osmo Action 2. So yan guys, itong tools na gamitin natin ngayon para pang tanggol ng bolt. Hindi ko alam po anong ano to eh, mga 10mm siya guys. Then parehong 10mm, may 8mm yung isa. So yun guys, ang kailangan natin is itong 8 and 10mm na socket wrench. So ganyan, simulan natin tanggalin. Unahin natin itong tanggalin itong ito, ang part natin dito. Guys, medyo masipit siya guys. Ayan, kaya naman. Gandahan lang guys pagtanggal para hindi magasgasan yung paint. Yan guys, natanggalin yung isang bolt. Tabilan natin to kasi babalik din natin to. Ngayon tatanggalin natin itong 10mm socket, papalitan natin ng 8mm socket. Ayan guys, sindahan lang. Ayan guys, natanggal ko na yung last bolt nya, 8mm. So ang gagawin natin, hawakan nyo lang, stay nyo lang open, then tanggalin nyo yung cover dito. Then kapag na tanggal nyo na yung cover, atakan nyo lang to. Yan guys, ito yung old na door check. Nakikita nyo, ang bilis nyo lang ibalik. So kaya mabilis siyang mag-close, nag-auto-close siya kasi nga malambot na. So yun, ngayon papalitan natin siya ng bago. Kunin ko na yung bago. Ito
yung bag guys. Yan. Reverse process lang guys. Galing nyo lang siya. Galing ko na. Genuine to guys na pang Honda Civic. Order ko siya from Shopee. I-share ko na lang yung link niya. Kaya kung plan nyo magpalit din, mag DIY, alam niya kung paano. Alam niya na kung saan niya siya bibilin. I-share ko na yung link niya. So yun guys, ang gagawin niyo lang is ito. Hatakin nyo lang siya. Kung makita nyo guys, hindi ko siya mahatak unlike kanina. Ito yung rubber stopper nya. Ito yung rubber stopper. Ito yung ano niya, pinaka lock nya. Ito yung nakakabit dito. So yun guys, una natin ibabalik natin to, pero try mo natin siya i-compress para mabilis siya ikabit. Ang proper way na pagkabit ito guys, kailangan ayun nyo tong side na to. So kailangan, kung makikita nyo, nakaganyan siya guys dun sa butas. So dapat proper yung pagbalik nyo. Pagbalik nyo sa butas dito sa may nakaganyan siya guys. So ayan, natin ulit. Balik nyo muna itong part na to. Guys, make sure nyo rin itong plastic cover na to hindi nyo masisira o hindi nyo mabubutas, para sealed pa rin yung nyo pag in case na pasukan tubig. Ayan. Make sure nyo rin proper yung position nya. Ito yung position nya. And then yan, pagbalik yung bolt, balik natin yung bolt, pero huwag nyo munang higpitan. Yung tamang higpit lang guys. Balik natin isa-isa. Then sa part naman na ito guys, itong part na to, kailangan isarado siya ng konti. Then tsaka nyo babalik nyo. So yan. Balik nyo lang. Kailangan, mahirapan kasi guys kabit to nang hindi nyo to isarado ng konti, kasi ito nga mahirap hatakin. So yan, igagawin nyo, isarado nyo ng konti itong door hanggang sa lumapat siya ron, and then tsaka nyo siya i-bolt dito sa side na to. And then para mabilis, gamitan natin siya ng socket para panlock. So ito, pwede nyo na siyang diinan guys. Yan, pag nadiinan nyo na siya guys, may secured na yun dito ng part na to, pwede nyo siyang hatakin. Yan, pag hatak nyo na, mag-stay na siya guys, hindi na siya nag-open. So palitan natin ng socket, tsaka na natin to higpitan tong side na to. Yung kabila naman, secure natin yung paghigpit niya. Higpit niya guys. So testing natin guys Tingnan guys, napakatigas na. Hindi nyo siya mabubuksan, hindi na siya mag-auto-close. Hindi siya mag-auto-close mag-i-stop na siya unti-unti. Yan yung close nya. Then pag nag-open, mag-i-stop siya dyan. Mag-i-stop siya dyan. Then yan,
Yun guys, nagawa na natin. Ibalik na natin yung door panel. Pasensya na guys, medyo maingay kasi malapit tayo sa kalsada, sa highway. So pasensyahan nyo na kung medyo maingay ngayon. So yun guys, pag-uwi natin, kakabit na lang natin itong door panel. Yung door panel dito. Reverse process lang guys. So make sure nyo lang na maayos yung ibabalik to dun sa panel, and then yung lock nya, yung screw, tsaka yung plastic na lock dito sa itong screw rito, and then yung isa pang ano dun sa yan, isa hindi ko matutok. Yan yung putas dito sa part na to, yung pinakaloob. Yan yung nagbi-blink. Yan yung plastic na. Make sure nyo mabalik nyo yan pag kinabit nyo na lahat. And then make sure nyo lang din yung plastic lock ano lang nyo siya guys. Ito, itong mga butas na to, i-align nyo lang yung plastic na i-align nyo lang yung plastic lock dito sa mga butas. Yan, may guide naman guys. Yan, i-align nyo lang siya na maayos dyan, then ibalik nyo. Then nga pala guys, yung dito, una nyo ikakabit dito sa taas na to. Yan guys, una nyo ikakabit yung panel dito, i-insert siya rito, then tsaka nyo siya ilalak dito sa mga butas. Yan. Yun guys, pakita ko sa inyo pag natapos ko na. So yun guys, nakabit ko na yung door panel. Ang una kong ginawa guys, pinasok ko to, in-insert ko to pabalik dito, and then pinix ko. And then after this, in-insert ko tong top part na to sa window. Pa-insert, inalain ko na yung mga plastic lock, and then binalik ko na. So yun guys, ang next natin gagawin is ibabalik natin tong window control nya. Ayan. And then ilalak na natin yung mga bolt tsaka yung plastic na lock, plastic na block. So balik muna natin to. Ayan. Yun guys, i-align mo lang tong plastic na knob dito yung pinipress. Insert mo lang hanggang sa maklik, marinig mo yung click. And then pag narinig mo na yung click, balik mo na. Wala lang to guys, unahin natin tong, makikita nyo meron siyang ano dito, lock. I-insert nyo siya pag ganyan. Then tsaka nyo babalik. Okay na. Then sunod yung itong plastic na harap sa loob. Pakita ko na sa inyo yung sa itsura. Okay, babalik ko siya dito. Didiin nyo lang hanggang sa bumalik tong gitna, paangat. Guys, nakabit ko na. Then sunod yung screw. Nakabalik na. Ayan. Last is itong cover ng screw. Ayan. I-align nyo lang. Ayan na guys. Balik na natin. Na-secure na natin. Make sure na lahat connect. Nakalock. Sarado na natin guys.
guys, okay na. Ganun din ang gagawin natin sa kabilang part guys. Sa kabilang part, sa buong side pala. Same lang. Except lang dun sa passenger and driver side. Kasi ang gagawin natin dun is kakabit din natin yung ang difference lang nung sa driver side dito is need natin tanggalin yung speaker before natin yun guys, ang difference lang sa front driver and passenger side is pag tinanggal natin tong panel na to is need natin tanggalin yung speaker, and then tsaka natin to matatanggal tong itong door check dito na part na to. So kaya guys, pag tinanggal natin to ay sabay na natin install yung bagong speaker. Kaya unahin na lang muna natin sa likod, and then siguro next video na lang yung part na to guys, kasi medyo matrabaho nga to dahil gawa nga ng may speaker. So yun guys, same process lang din sa kabila na passenger dito sa part na to guys. Ayan, sa part na yan same process lang sa likod din. So hindi ko na siya bibidyohan guys dahil same process lang. So yun nga guys, pinakita ko lang sa inyo paano install to itong part na to sa rear passenger na doors. So yan, okay na guys. So yun guys, okay na. Pakita ko sa inyo, pag binuksan is steady na siya. Unang steady, then full, then na close, then close. Yun guys, okay na, fix na yung side na to, sa kabila na lang. So yun guys, sana nagustuhan nyo tong video na ginawa ko, nagustuhan nyo tong DIY video na ginawa ko para sa door ng Honda Civic FD. So kung interested kayo mag DIY, may guide na kayo ngayon kung paano gawin properly. So yun guys, sana nagustuhan nyo tong DIY video na ginawa ko para sa doors ng Honda Civic FD. Sana patuloy nyo supportan ang YouTube channel ko, and then patuloy nyo pa rin panoorin yung mga videos na i-upload ko pa. More DIY pa ang gagawin ko rito sa FD nito guys, kasi ito talaga yung magiging project car ko. So yun guys, unti-untiin ko pag pag fix nito, then pagpapaganda, and then pag-modify din. So yun guys, hanggang sa susunod na video na lang. Sana patuloy yung suporta ng channel ko. Please like, share, and subscribe, and click the notification bell. Thank you, maraming salamat guys. Thank you sa inyong lahat. Till next time, bye.